Yenhi baryo ng Luntian ay tahimik at malayo sa kabihasnan. Nababalot ito ng malamig na hamog tuwing umaga at mga figurang nagtatago sa dilim tuwing gabi. Ang mga residente namumuhay ng payapa, ngunit ang mga bulong tungkol sa mga biglaang pagkawala ng ilang kabataan ay hindi nawawala. Si Elias, isang 22 taong gulang na binata na kilala sa kanilang baryo dahil sa kanyang kabaitan at kahusayan sa pagluluto. Matapos ang kanyang trabaho ng gabing iyon sa isang maliit na karinderya, nakatanggap siya ng paanyaya mula sa isang misteryosong lalaki. May interes ka ba sa mga kakaibang putahe? Tanong ng lalaki habang nakangiti. Malamlam ang mga mata nito na para bang mayroong itinatago. Depende kung ano ang putahe, sagot ni Elias na nagtataka, ngunit naintriga. Narinig ko na mahusay kang magluto. Kung gusto mong matuto ng mga bagong lutuin, puntahan mo ako bukas sa aking mansyon sa gilid ng kagubatan. Iniabot ng lalaki ang isang papel na may nakasulat na address. Ako si Damian. Ako ang magtuturo sa iyo ng mga putaheng hindi mo pa natitikman kailanman. Bagaman nag-aalinlangan, ang kagustuhan ni Elias na mapabuti ang kanyang kakayahan sa pagluluto ang nanaig. Pinaalam niya sa kanyang ama na lilisan siya ng ilang araw upang matuto mula sa isang kilalang chef na naninirahan sa malaking mansyon. Kinabukasan, dumating si Elias sa mansyon ni Damian. Ang mansyon luma na ngunit maayos. Tila isang palasyo na itinayo mula sa mga naiwang alaala ng mga mayayamang angkan. Ngunit sa likod ng kagandahan nito ay may nakatagong kasamaan na hindi pa niya namamalayan. Elias, mabuti at nakarating ka. Nakangiting sinalubong siya ni Damian sa may pintuan. Ang aking mga estudyante ay kasalukuyan nang naghahanda ng mga putahe sa kusina. Halika't samahan mo sila. Sumunod si Elias sa lalaki at doon niya nakita ang 3 binatang nagluluto. Ang bawat isa ay may sariling estasyon. Isang nag-ihaw, isang naglalaga, at ang isa ay naghahalo ng mga rekado sa isang malaking kawali. Mga kasama ko sila. Ang mga pangalan nila ay sina Marco, Jairo, at Luis. Sila rin ay tulad mo, mga naangarap na maging pinakamahusay sa pagluluto. Nagpakilala si Elias at agad namang nakuha ang kanilang atensyon. Tinuruan siya ni Damian kung paano ang tamang proseso ng pag-ihaw ng karne na tila ba may kakaibang amoy ngunit napakalasa. Sa bawat karneng kanilang niluluto, ay isang bagong teknik ang kanyang natutunan. Pagkalipas ng 3 araw, natutunan niya ang iba't ibang paraan ng pagluluto. Ngunit isang gabi, nagising siya sa kalagitnaan ng kanyang pagtulog dahil sa isang malakas na ungol mula sa ilalim ng mansyon. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdan at sinundan ang pinagmumulan ng ingay. Napunta siya sa isang silid na puno ng mga kasangkapan sa pagluluto, mga kutsilyong matutulis, mga kawaling kasing laki ng mesa, at mga garapong naglalaman ng hindi matukoy na mga likido. Ngunit ang pinakakakilakilabot ay ang lamesa sa gitna ng silid. Naroon ang isang katawan ng isang binata, wala ng buhay, at may mga bakas ng paghiwa sa dibdib at hita. Akmang lalapitan sana niya ito nang biglang bumukas ang pinto sa kanyang likuran. Naroon si Damian, nakangiti, ngunit may kakaibang ningning sa mga mata. Ano ang ginagawa mo rito, Elias? Tanong nito sa kanya, hindi ko alam. May narinig akong ingay, sagot niya na nanginginig sa takot. Ang ingay. Isang biktima ng gutom. Ngunit huwag kang mag-alala. Ikaw ay ligtas dito, Elias.
At bukas, matututo ka ng isang espesyal na putahe na tiyak na magugustuhan mo. Hindi na nakasagot si Elias. Ang kanyang buong katawan nanginginig sa takot. Ngunit ang pag-usisa mas malakas kaysa sa takot na nararamdaman niya. Hindi niya pa rin maisip kung ano ang kanyang nasaksihan, ngunit alam niyang may mali. Kinabukasan, nagpatuloy ang kanilang pagluluto. Ngunit sa pagkakataong ito, isang espesyal na sangkap ang ipinakilala ni Damian. Elias, alam mo ba kung bakit kakaiba ang mga putahe ko? Tanong ni Damian habang pinipiraso ang isang bagay na tila lamang loob. Bakit? Tanong niya habang nakatitig sa kutsilyo ni Damian. Dahil ang aking mga putahe ay may kakaibang sangkap, ang karne ng tao. Namilog ang mga mata ni Elias. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Ngunit sa halip na tumakbo, pinilit niyang pakalmahin ang sarili. At ikaw, Elias, may kakaiba kang talento. Isa kang bihasang kusinero na may potensyal na maging bahagi ng aming grupo. Hindi makapaniwala si Elias sa narinig. Ang kanyang mga tuhod nangangatog sa panghihina habang nakatitig sa mga piraso ng karne sa lamesa. Ang liwanag mula sa lampara ay nagbibigay ng malamlam na sinag sa mga duguang kagamitan, karne ng tao. Halos nauutal niyang sabi, ngunit dama ang panginginig sa kanyang tinig, Elias. Ang karne ng tao ay ang pinakamalambot, pinakamalasa, at pinakamayaman sa lasa. Hindi mo ba napansin? Sa bawat kagat mo, dama mo ang tamis at alat na walang katulad. At ang mga niluluto natin ay mga espesyal na putahe na binabayaran ng malaking halaga ng mga mayayamang kliyente na may kakaibang panlasa. Ngunit imbes na mandiri, may bahagi sa isipan ni Elias na nagtatangkang unawain ang lahat. Sa bawat masarap na putaheng natutunan niyang lutuin sa ilalim ng gabay ni Damian, naisip niya kung gaano kasarap ang bawat putahe, at kung paano niya iyon nagustuhan. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Tanong niya, pinipilit niya na huwag magpakita ng anumang takot. Dahil nais kitang isama sa aking negosyo. Isa kang bihasang kusinero, Elias. At naniniwala akong mayroon kang potensyal na maging higit pa. Hindi ba't gusto mong maging pinakamahusay? Namilog ang kanyang mga mata sa alok ni Damian. Ang kanyang mga pangarap ay palaging umiikot sa kusina, sa mga sangkap, at sa mga putaheng magpapakilala sa kanya bilang isang tanyag na chef. Ngunit ang presyo ng tagumpay na iyon ay masyadong madugo, dumaan ang mga araw at hindi makatulog si Elias. Laging bumabalik sa kanyang isipan ang imbitasyon ni Damian. Ngunit ang kanyang konsensya bumubulong ng isang babala. Isang gabi, habang nakahiga sa kanyang silid, may kumatok sa pinto. Elias, gising ka pa ba? Boses ni Marco. Ang isa sa mga binatang kasama niyang nagluluto. Pasok ka. Binuksan ni Marco ang pinto at agad na naupo sa gilid ng kama. Baka sa mukha nito ang matinding takot, kailangan mo nang umalis dito, wika ni Marco. Hindi ka pa rin ba nakakaalis dahil sa mga pangako ni Damian? Sinungaling siya, Elias. Ginagamit lang niya ang galing mo upang palawakin ang kanyang kasamaan. Hindi ko alam. Gusto ko lang namang matuto at magtagumpay. Sagot ni Elias habang nakayuko, at ano ang gagawin mo? Susunod ka sa mga kasinungalingan niya. Ang mga putahe natin ay mula sa mga inosenteng buhay. Hindi mo ba naiisip kung gaano kalupit iyon? Hindi nakaimik si Elias. Tama si Marco. Kahit gaano pa kasarap ang mga putahe,
Hindi niya kayang ipikit ang kanyang mga mata sa kasamaan. Kailangan na nating umalis, bulong ni Marco. Ngayong gabi. Bago pa tayo ang susunod na maging special na putahe, nagdesisyon si Elias na makinig kay Marco. Habang naghahanda ang lahat para sa huling hapunan ng gabing iyon, lihim nilang inayos ang kanilang plano. Ngunit sa kanilang pagtakas, may biglang tumawag sa kanila. Akala ko ba ay maayos kayong dalawa sa aking pamamahay? Boses ni Damian na tila mas malamig ang tono ng pananalita kaysa dati. Masaya kami rito, Damian. Ngunit gusto na naming umalis. Hindi namin kaya ang mga ginagawa ninyo, paliwanag ni Marco. Ganoon ba? Sayang naman. Akala ko pa naman may naiwan pang lakas ng loob sa inyo upang maging bahagi ng aking negosyo. Hindi namin ito magagawa. At hindi kami mananatili rito, tugon ni Elias, nag-ipon ng tapang sa kanyang boses, napangisi si Damian. Kung ganoon, wala nang ibang pagpipilian. Bumukas ang mga pintuan sa paligid nila at naglabasan ang ilang mga kalalakihan, pawang may mga kutsilyo at mga sandata sa kanilang mga kamay. Isang nakabibinging sigawan ang pumuno sa mansyon. Si Marco ay agad na sinunggaban ng isa sa mga tauhan ni Damian. Ang kanyang katawan walang kalaban-labang sinaksak hanggang sa mawalan ng buhay. Ang kanyang dugo umagos sa malamig na sahig ng mansyon. Si Elias naman ay pilit na lumalaban gamit ang isang malaking kutsilyo na kanyang nakuha sa kusina. Ipinagtanggol niya ang kanyang sarili laban sa mga tauhan ni Damian, ngunit alam niyang hindi siya magtatagal. Habang patuloy siyang nakikipaglaban para sa sariling buhay, naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang balikat nang tamaan siya ng kutsilyo. Bumagsak siya sa sahig, naglalakad sa pagitan ng kamatayan at buhay. Sa kanyang pagkakahiga, natanaw niya si Damian na nakatayo sa kanyang harapan. Nakangiti at nagtagumpay, hindi mo dapat ipinagkanulo ang tiwala ko, Elias. Ngayon, ikaw ay magiging bahagi na rin ng aming putahe. Ang huling naaalala ni Elias ay ang kanyang katawan na hinila papunta sa lamesa kung saan ginagawa ang mga espesyal na lutuin. Sa gitna ng malamlam na madilim na kusina, nagising si Elias. Nakatali ang kanyang mga kamay at paa, nakasandal sa malamig na semento ng sahig. Ang kanyang ulo tila mabibiyak sa sakit, ngunit mas malala ang pighati sa kanyang dibdib sa pagkamatay ni Marco. Ang kaluskos ng mga yabag ang nagbigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na takot. Dumating si Damian, may dalang kutsilyo na kasing talim ng ngiti nito. Kagigising mo lang pala, Elias. Handa ka na ba sa iyong huling hapunan? May pangingiliti sa boses nito habang pinupunasan ang kutsilyo. Walang hiya ka, Damian. Isa kang hayop. Sigaw niya, ngunit alam niyang ang kanyang galit baliwala lamang sa dami ng mga pinatay nito na dinadala sa lugar na yon. Hayop. Huwag kang ganyan. Ako ay isang chef na handang mag-alay ng mga natatanging putahe para sa mga mayayamang naghahanap ng kakaibang karanasan. At alam mo ba, Elias? Ang pinakamahalagang sangkap sa aking mga putahe ay ang takot. Ang kasiyahan ay walang halaga kung walang kasamang panginginig ng laman. Baliw ka. Baliw o henyo. Iyon ang bagay na hindi maintindihan ng mga tulad mo. Ngunit huwag kang mag-alala, Elias. Isasama kita sa aking koleksyon ng mga pinakamasarap na putahe. Habang hinihintay ni Elias ang kanyang kamatayan, may sumagi sa kanyang isipan. Ang bawat pag-aaral na ginawa niya sa kusina, ang bawat hakbang ng pagluluto,
ang bawat patak ng mantikang nagtataglay ng kanyang determinasyon. Sa kalagitnaan ng gabi, nang sigurado siyang tulog na ang karamihan sa mga tauhan ni Damian, ginamit niya ang maliit na piraso ng metal na nakuha niya sa sahig. Kinalas niya ang kanyang pagkakatali at dahan-dahang bumangon. Duguan ang kanyang mga pulso, ngunit hindi iyon naging hadlang. Kinuha niya ang kutsilyong naiwan sa mesa. Ang malamig na bakal ay sumasalamin sa kanyang natitirang tapang. Nagsimula siyang maglakad patungo sa silid kusina kung saan laging ginagawa ang mga kasuklam-suklam na putahe. At doon niya nakita si Damian, abalang-abala sa pagkatay ng bagong biktima. Si Marco iyon at hindi niya iyon matanggap. Tama ka, Damian, malamig na sabi ni Elias, habang ang kanyang mga mata nagbabaga sa galit. Nagulat si Damian. Elias, paanong? Ngunit bago pa makasagot si Damian, mabilis na sinunggaban siya ni Elias. Sinaksak niya ang kutsilyo sa balikat ni Damian at itinulak ito pababa, nilalagari ang laman at kalamnan. Ang sigaw ni Damian ang pumuno sa buong kusina, nag-iwan ng matinding takot sa mga natutulog na tauhan. Hindi ako magiging bahagi ng iyong kalokohan, sabi ni Elias habang patuloy na isinusulong ang kanyang ganti. Ngunit ikaw, Damian, ay magiging bahagi ng aking obra. Itinali niya si Damian sa isa sa mga mabibigat na lamesa, gamit ang mga lubid na pangkatay. Ang bawat pagtirik ng mata ni Damian ay tanda ng kanyang takot at kawalang laban. Di ba mahilig kang magluto ng mga kakaibang putahe, Damian? Ngayon, ikaw ang magiging espesyal na putahe. Sa isang madilim na kabaliwan, sinimulan ni Elias ang kanyang kasuklam-suklam na paghihiganti. Pinutol niya ang katawan ni Damian sa maliliit na bahagi, pinipili ang pinakamagandang hiwa upang gawing mga putahe. Ang kamay ni Damian ay ginawang tinimplahang adobo, lutong-luto sa mantika at sarsa na nagtataglay ng nakatatakam na amoy. Ang kanyang mga hita ay ginawang barbecue, mabagal na iniihaw sa uling habang dinidiligan ng marinade na nagbibigay ng natatanging lasa. Ang kanyang puso ay niluto sa sabaw na may luya at papaya, parang isang kilalang lokal na putahe. Ang pinakamalagim sa lahat, ang ulo iniwan niyang buo, nakahilata sa gitna ng lamesa na tila isang mapanghamong palamuti. Nang matapos si Elias, iniwan niya ang mansyon ng walang bakas. Ngunit ang bawat madugong hakbang ay dala ang kanyang bagong pagkatao. Isang pagkatao na nilamon ng galit at paghihiganti. Naglakad siya patungo sa kadiliman ng kagubatan, may hawak na kutsilyong basa pa sa dugo ng kanyang kalaban. Sa kanyang isipan, ang bawat piraso ng katawan ni Damian naging isang obra maestra, isang parusa na nagbigay sa kanya ng bagong dahilan upang mabuhay.